Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mouse Case Channel, ang channel kung saan pinagchichismisan natin all about personal finance and minsan may touch tayo ng mental health awareness. I am not a financial advisor nor a financial planner. Lagi kong disclaimer yan. Always do your own research and take your own risk. Dahil kung ano man ang gagawin ninyo sa inyong pinaghirapan, it's your responsibility. And yung mga sasabihin ko dito or sinasabi ko dito sa channel na to ay based on my own opinion and mga bagay na naranasan ko or mga insights ko lamang. Okay? So always, lagi ko sinasabi yan na pag-aralan nyo muna kung ano man ang mga sasabihin ko. It is not an advice from me to you. Alright, so ang pag-uusapan natin ngayon, actually excited ako dito. Kasi hindi ako nabuhay o nang maaga para malaman ang bagay na ito. Na sana ko nung 20 years old pa lang ako o nung mga panahon na medyo bata-bata pa, ay naramdaman ko na ang need na magkaroon ng ganitong mindset at pag-isipan balang araw kung ano yung gagawin ko sa buhay ko. And that would be FIRE. Ayoko sabihin yung mismong word kasi parang negative siya. Pero that only means, FIRE means Financial Independence Retire Early. Ano nga ba yun? Okay? So, ang FIRE is a movement kung saan nagbibigay ng possibility na hindi ka na kailangan maghintay ng 60 years old or 65 years old para mag-retire. And ang pwede mong gawin ay before that time, probably on your 50s or kung medyo meron ka ng ipon na savings, pwede ka nang mag-retiro as early as 40 years old. Okay. So, marami actually ang variant or ang uri ng FIRE. Meron tayong lean, meron akong dito, tinitignan. Meron tayong lean, as I was saying, fat fire, coast fire, and barista fire. And meron pa tayong traditional fire. So, right now, ang pag-uusapan natin ay ang barista fire. So, ano nga ba ang barista fire? It is a semi-retirement lifestyle that blends savings and investments with part-time work. Na, yung part-time work mo ay hindi masyadong stressful. Okay? So, halimbawa, nagtatrabaho ka sa corporate work, let's just say from 21 years old up to 45 years old. So within that time frame, nandun na yung capacity mo or nagkaroon ka na ng capacity na mag-save and invest. And mas maganda kung ang savings, or rather ang investment mo ay compounding para in the long run, pwede ka nang mag-resign. Let's just say 45 years old, nag-resign ka na. Pero may mga passive income ka na pumapasok sa isa iyo. May mga income ka na let's just say meron ng mga dividends na pumapasok sa iyo. So, bakit nga ba siya tinawag na barista fire? Kasi para siyang yung sa Starbucks wherein kumukuha sila ng mga part-time people na nagtatrabaho, di ba? And it is evident sa, I think, US. I'm not sure here sa Philippines, pero sa US maraming ganun na mga part-time na lang. Hindi na sila yung sobrang nag-employ ng mga full-time, pwede ka mag-part-time sa kanila. So, kung ikaw, halimbawa, galing ka sa corporate world and meron ka ng savings and investment na sa tingin mo ay magkakaroon na ng medyo significant na yung savings and investment mo, para lang may pumasok pa rin na sahod sa'yo na hindi naman ganun kalaki compared sa corporate job mo, papasok ka as barista and at the same time, hindi mo nagagalaw yung savings and investment mo kasi meron kang pang-araw-araw na expenses mo pa rin. And yun yung sahod mo or yung kita mo dun sa pagiging barista or kung hindi man maging barista is yung sahod from a work na hindi na ganun
ka-exhausting or ka-stressful compared dun na sa corporate world ka or compared dun sa pagiging OFW mo before. Dahil at the same time na kumikita ka, yung investment mo, lumalago pa rin ang lumalago. Especially kung may compounding effect yan, na nagko-compound pa rin ang nagko-compound. At hanggang in the long run, yung compounding na yun or yung investment mo na yun, hanggang tumanda ka ng tumanda, when you reach 60 years old to 70, ay pwede na niyang i-cover, along with your SSS and other benefits, yung retirement mo. Okay? So, you see, from 22 years old to 45 years old to probably 50, nagtrabaho ka ng nagtrabaho and then nag-invest ka ng nag-invest para in the long run, yun na yung magiging dahilan para hindi ka na magtrabaho ng trabaho na masyadong physically or mentally demanding. So, yun ang Barista FIRE. So, these are investments that are left untouched and compounding while you still have a job. Okay, so this concept should be known to you pa lang kung gusto mo itong gawin. Kaya nga excited ako dito kasi kung makakapanood dito na mas bata-bata pa na empleyado in their 25 to 30s, please check kung kaya ninyong gawin ito. Kasi the time horizon, mas matagal yung time horizon na ginawa mo yung pag-i-invest, mas malapit-lapit sa katotohanan na pwede kang mag-retire early. Let's say 40 years old pa lang or 45 years old pa lang. So, hindi siya bagay actually sa mga hindi kaya ang delayed gratification. Hindi actually bagay. And dun sa mga may mindset na YOLO, kung saan kapag kasi ang balak mo ay mag-FIRE or mag-Barista FIRE, kailangan within the time frame of 25 years old to 45 years old, hindi naman ibig sabihin ay lagi na lang walang saya or hindi pwede na hindi ka magsaya. Pero dapat maging conscious ka sa spending mo. So, dapat makapag-invest ka na, makapag-save ka, magkaroon ka probably ng house. Mas maganda kung may house ka para hindi mo na kailangan problemahin yung mga bagay na like rent, ganyan. So, ang poproblemahin mo na lang ay yung mga expenses. Okay, so what are or who are the people na pwede or in a way kaya i-sustain or kaya magkaroon ng ganitong mindset or pwedeng gawin ito? So those are people na una, just like what I've said a while ago, may bahay at lupa na within that time frame. Kung hindi mo man, maganda kung noon pa lang napundar mo na siya. Pangalawa, yung mga walang mortgage, mas maganda. Pwede nilang gawin itong Barista FIRE na to kasi wala na silang additional na binabayaran. And then, walang anak na either walang anak or yung anak mo ay hindi ganun kalaki ang gastos and meron na siyang, kasama siya sa naiplano mo kung paano siya mag-aaral. Okay? Para 45 to 50 years old, to so on, hindi mo na kailangan mag-work. Yun yung mga tao na most likely ay feasible na gawin nila ito. Sino-sino yung mga tao na hindi kayang gawin? Just like what I've mentioned a while ago, yung mga hindi marunong or ayaw mag-delayed gratification kasi talagang kailangan yung may time frame ka na 20 years or ilang years na maghahanap buhay ka talaga na as in save, invest, ganyan. And pinaplano mo talaga na lagi kang maglalagay dun sa savings and investments mo. Hindi ka mahilig sa mga bagay na pang YOLO, ganyan. And yung sahod mo talaga is naka-budget. Yun, para sa kanila din itong FIRE or Financial Independence Retire Early na to. Kasi in the long run naman, ang mindset ng mga yan, ang mindset ng mga gusto mag-FIRE is, kung walang mangyari sa kanila, within the time frame na nagtatrabaho sila, pwede na silang mag-retire or sila naman yung mag-enjoy dahil nakapagtabi na sila o nakapagpundar, nakapag-save na sila. Pangalawang hindi pwede is yung wala ngang investment. Yung mga 50 years old na or 45 years old na ay wala pa rin investment at yung savings nila kasi ang savings, kinakain din niya ng inflation, di ba? So, kung savings lang ang meron ka, medyo mahihirapan tayo or mahihirapan ka na mag-start
at magkaroon ng mindset na FIRE or magsimula dito sa financial independence, retire early na scheme na to. Pangatlo na hindi pwede is yung may mga bayarin, maraming mortgage, hindi siya pwede kasi nga lalo pag long term yung bayarin at yung mga gastos ng mga anak is medyo malaki, medyo mahihirapan din tayong pumasok sa barista FIRE kasi hindi tayo pwedeng mag-resign tapos gumawa or magtrabaho sa isang trabaho na hindi ganun ka-rigid kasi usually ang sahod sa mga ganun is maliliit lang. Alright? So, ano nga ba mga pros and mga cons ng barista FIRE or yung pagpasok dito sa financial independence, retire early movement na ito or what shall I say? Ano pwede kong goal? Ayan. Anong pros and cons ng goal na to. Number 1 would be financial flexibility. Kasi ang isa sa pros niya is meron ka na ngang naipon, meron ka nang na-invest. And ikaw yung may hawak dun sa expenses mo or dun sa pinag-ipunan mo at sa mga gastos mo. Pangalawa, reduces stress kasi 'di ba nga pagdating natin ng mga 40 years old, medyo hindi na tayo ganun ka katatag at ka-healthy. So, kailangan nating medyo mag-lie-low na sa pagtatrabaho. So, ito yung isa sa mga benefit niya kapag ka nag-barista FIRE ka. Pangalawa is access to benefit. Kasi nga, kung barista FIRE ang gagawin mo, hindi na ganun ka-stressful kasi yung work mo hindi na pang corporate or what. Pero at the same time, may pumapasok pa rin sa'yo or may benefit ka pa rin like medical benefit, ganyan, dun sa company na papasukan mo na hindi naman ganun kahirap yung trabaho mo. Unlike kapag totally nagtatrabaho ka ng full-time na oo nga, meron kang financial or meron kang medical benefit pero grabe din naman yung trabaho mo. Okay? So next one would be mapipreserve yung investment mo kasi nga, kinukuha mo yung panggastos mo araw-araw dun sa mismong trabaho mo na hindi ganun ka-stressful. So, yun. Okay, so pupunta naman tayo sa mga cons niya. Yun nga, nandun yung risk na potential mag-run out of money ka at mali ang kalkulasyon mo sa investment mo or sa savings mo, hindi pala niya kaya na i-sustain kahit na may trabaho ka. That's number 1. Number 2, sometimes hindi naman pala stress-free. Like halimbawa, yun nga, yung pagiging barista sa Starbucks. Baka naman sobrang demanding rin pala sa katawan. So yun, tingnan mo rin yun. Dahil dapat, ang goal mo talaga dito is hindi na masyadong stressful. Okay? Idagdag ko lang, doon sa mga tao na pwede ang ganitong scheme, much better din kung halimbawa kung mag-asawa kayo is yung isa, pwede na siyang mag-barista FIRE and then yung isa may corporate, let's just say, corporate work pa rin. So, yun, maganda rin yun. That para at least feasible, may isa pa rin na, usually nangyayari to, alam niyo kung kanino, sa mga misis. Yung mga mister nila nagtatrabaho pa rin, tapos yung mga misis nandun na sa bahay kasi kahit pa paano nakaipon na, kabawasan din ng isipin ni mister kasi at the same time nagtatrabaho siya sa corporate pero at the same time yung alam niya na yung asawa niya ay nasa bahay na, may investments na and may trabaho naman kahit pa paano na kahit hindi ganun kalaki yung kita pero hindi na nagtatrabaho at naaasikaso na yung bahay. So, medyo magkakaroon din siya ng less stress. Tapos, may isa pa, benefit na barista FIRE ang ginawa mo. Yun, pwede ka naman bumalik pagka gusto mo or kapag ginusto mo na bumalik sa corporate world. Halimbawa lang, ayun, so tignan nyo mabuti kung ano ang bagay or rather kung pwede na gawin ninyo ito, especially sa mga bata-bata pa ngayon na meron pa kayong pag-asa kumbaga na pag-isipan kung paano kayo magre-retire. Para sa amin naman mga 40 years old or magpo-40, I am turning 40 in 2026.
So right now, magpo-40 pa lang ako, may pag-asa pa, okay? So meron pa naman tayong ilang taon, pero medyo slim na yung pag-asa pag-asa ng ilan sa atin kung ngayon pa lang natin nalaman ang FIRE or ang Financial Independence Retire Early. So check niyo yan sa YouTube, mga ibang channels dito. Dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong ginagawa for so many reasons, maraming factors. Pero sa ibang bansa, ginagawa na siya. So yeah, I think that's it. If you are finding some values to the things that I am discussing here, please feel free to subscribe to my channel and comment down below kung meron kayong i-comment. And of course, see you again on our next vlog. Comment din kayo kung ano yung topic na gusto nyong pag-usapan natin, and I will be more than willing to discuss that one. Okay? Thank you very much and bye-bye.